Mga kaganapan sa pangalawang araw namin dito sa Tarlac. If bago ka pa lang dito sa aking video, nako ante, follow mo na yan. Maraming salamat po. Welcome back sa part 3 ng ating Tarlac trip. Hello everyone, good morning. So for today's video nga ay kasama ko na naman ang aking ina. Fast forward na nga tayo agad at yan at nakapagtimpla na ako ng kape. Ito nga si mama tsaka si Ashiko. Sabi ko picturean ko sila dito kasi marami pang tulog habang wala pang tao. Maya kasi tataas na rin ang araw tapos sobrang init na. Open area pa naman tong part na to dito sa resort. Kaya habang makulimlim pa, pwede ko nang silang picture. After that nga, pinag-almusal ko na rin si Aki. Hindi ko na nga rin nakuhaan ng video kasi nga nag-aasikaso ako. Maya-maya nga nagulat ako, dumating yung pinsan kong bata. Tapos tingnan nyo naman, may bit-bit siyang tilapia. Yung mga tito ko kasi, tapos yung iba kong pinsan, namimingwit nun sa may side kasi may fish pond din tong resort na to. Huwag kayong mag-alala sa bit-bit niyang tilapia. Yan din naman naiihawin maya-maya. Ayan nga si Ashiko, sabi ko pipicturean ko. Ito namang tita ko, pinaglakad niya, yan tuloy umiyak. Wala pa siguro sa mood to, masyado pa kasing maaga. Don't worry, saglit lang naman siya umiyak kasi kinuha na rin siya agad. Sa mga oras nga na to ay papunta na kami dun sa fish pond. Alam nyo ba na ito yung isa sa pinakagusto ko pag gumagala ka kasama ng mga pinsan mo. Kasi never akong napagod mag-alaga kasi maraming taga-bantay, maraming taga-buhat. At nandito na nga kami sa mga namimingwit. Tignan nyo naman sila. Alam mo talaga akong makapo. Kinakagat na nga ako ng mga langgam niyang kakanood sa kanila. Wala pa ring huli. Nakakainip din pala mamingwit, no? Pero pagka nakahuli ka naman, sarap din naman sa pakiramdam. Habang binivideo ko nga sila, sakto nga eto si Tito nakamingwit siya ng isang tilapia mga bebe. Hindi nga siya kalakihan pero pwede na yung size niya. Kaya in-add to cart na namin yan. Siyempre, hindi ako papakabog. Ayan, at sabi ko, itry ko nga rin mamingwit. Baka sakaling may pulso yung kamay ko sa pamimingwit. Ang ending mga bebe, sumakit yung balakang ko kakahintay. Tapos, kinagat na naman ako ng mga langgam. Kagaya nga anong sabi ko sa inyo, eto nga at lumipat na naman ng pwesto si Kadjo, baka sakaling nandito na yung kanyang first na huli. Oh, di ba sabi ko sa inyo, nandito yung una niyang huli. Medyo malaki nga rin yan sa personal, kaya in-add to cart uli namin yan. Eto nga rin pala yung una nilang nahuli kanina, napakalaki. Waiting na nga uli sila niya sa mabibingwit nila. Maya-maya nga, dumating na din yung lola namin dito. Ay, huwag mo tinaala. Tan, isang malaki lang. Ang cute, di ba? And yes, mga ante, nakahuli na naman siya ng isa. Katamtamang laki lang, pwede na. Kaya sabi ng tito ko, isama na rin daw yan. Tapos maya-maya nga yung pinsan kong unang try, ito pa yung nakuha, di ba? Nakakainggit. Nagpipink pa, oh. Kaming kanina pa nag-aabang, hindi makahuli ng malaki. Siya na ngayon lang. Huli agad eh. Kagaling. Kinuha na nga ng tito ko yung tilapia, ihahatid na daw niya dun sa mga nagluluto kasi daw isasahog daw to dun sa gulay. Kayo ba? Anong favorite nyong luto ng tilapia? Comment down below nyo nga po nang matry naman yung mga favorite nyo. Anyway po, kung makikita nyo nga, lumipat na naman ng pwesto tong si Kadjo. Hindi ko na nga maalala kung may nahuli pa siya dyan uli, pero feeling ko wala na. Namingwit nga rin pala si Papa niyan, pero hindi ko na siya nabidyohan, pero may picture siya. Ayan pala yung picture ni Papa nung namimingwit siya. Matagal-tagal din siyang nakatayo dyan, pero hindi siya nakakuha. Shoutout nga pala sa tita kong Canadian girl na. Dahil nga masyado nang mainit dun sa may fish pond, pumunta na ako dito sa mga may nagluluto. Nandito nga pala sa side yung swimming pool nila, naka-elevate. Naghihiwa nga dito si tita, si Inang, tapos yung isa pang lola. Nakikita nyo ba yung hinihiwa nilang gulay? Hulaan nyo nga kung anong lulutuin nila dyan. Makatamang sagot, di tama. Tingnan nyo naman tong si Inang, napaka-yosi girl. Alam nyo ba na pag nag-yosi yan, madalas nasa loob yung apoy imbis na nasa labas dapat. Ang galing nga kasi tinatanong namin siya kung hindi ba siya napapaso. Tapos tinatawanan lang niya kami. Anyway, pakita ko nga pala sa inyo tong papaya na sobrang lago. Tingnan nyo naman kung gaano kababa yung puno na yan. Tapos sobrang punong-puno ng bunga. Kaya masasabi mo na wala sa taas ng puno yan. Kasi tignan mo naman yun, di ba? Fast forward nga mga ante, ay tinawag ako ng pinsan ko. Sabi, tinatawag daw ako ni Papa dito sa may swimming pool. Pagdating ko nga dito, ayan at naabot ko silang nagsiswimming. Kasama nila si Ashiko. Medyo luma na nga rin tong napag-swimmingan namin. Tapos yung water pala na yan, fresh water yung gamit nila. Pansinin nyo dyan si Ashiko. Tingnan nyo naman kung gaano siya kasaya. Sa edad niya nga ngayon, gustong-gusto niya ng tubig. Noon kasi na dinala ko siya na first time sa swimming pool tsaka sa dagat. Nasa buhangin pa lang kami. Nako, nag-iiyak na. Buti nga ngayon at natutuwa na siya sa ganito kasi si Aki gustong-gusto rin ng mga ganito. Ashika! Ashika, oh! Ashika! Ashika!
Kung makikita nyo nga yung orange na floater, si Aki nga pala yan. Tapos yung nasa tabi niya, nagbabantay sa kanya, ang kanyang lolo, nandiyan dyan naman si Papa. Pag meron ng floater si Aki sa braso niya, ang lakas-lakas ng loob niyang mag-swimming. As in, kahit malalim, natatalon niya. Pero syempre, pag nagsiswimming naman siya, lagi naman din kaming nasa tabi niya lang. Eto naman yung tito ko na umuwi galing Canada para kuhain yung mga anak niya. Kaya nga kami napapunta dito sa Tarlac. Kasi last day na nila dito, lahat sila ay pupunta na ng Canada. So, mamimiss namin sila kasi syempre, matagal-tagal na naman silang babalik. Doon na kasi mag-aaral yung mga bata. And that's it for today. Bye!